Ang pambungad na eksena ay nagtatampok sa isang boksingero mula sa England na nagngangalang Billy Moore, na malapit nang makipaglaban sa boxing. Naglakbay pala siya papunta sa Thailand para maghanap buhay sa pamamagitan ng boxing. Gayunpaman, bago siya umakyat sa ring ay uminom siya ng bawal na gamot, na nagpapahiwatig na siya ay isang adik. Sa pagsisimula ng laban, nahihirapan ng huminga si Billy dahil sa gamot. Sa kabila ng kanyang malawak na paghahanda at mahigpit na pagsasanay, sa huli ang kanyang mga pagsisikap ay nawalan ng kwenta nang ang kanyang kalaban ay nagpalabas ng isang malakas na suntok na nagpabagsak sa kanya at tumapos sa laban. Gayunpaman, ang matapang na boksingero ay bumangon at hinihiling na muli nilang simulan ang laban, at dahil sa pagkadismaya ay pinagbuntanan pa niya ang referee at binugbog ito. Nang maglaon ng gabing yun, inaliw ni Billy ang sarili sa isang lokal na bar, kung saan nakatagpo niya ang isang tao na nag-aalok sa kanya ng pera kapalit ng gamot. Kinaumagahan ay bumisita ang mga pulis ng Thailand sa tinitirhan ni Billy. Nang marinig ang kanilang pagdating, mabilis niyang itinago ang lahat ng kanyang gamot sa loob ng kanyang brief. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap at pagpapanggap, inaresto siya ng mga pulis at nilagyan ng bakal na bracelet. Pagkatapos ay dinala siya sa himpilan ng pulisya para sa kaso ng paggamit ng mga ilegal na gamot. Kinabukasan ay dinala si Billy at ilang iba pang mga bilanggo sa kilalang Klong Prem Prison sa Bangkok. Pagdating doon ay sumailalim sila sa masusing paghahanap kabilang na ang pagsuri sa kanilang katawan. Kasunod nito, si Billy ay dinala sa lugar ng mugshot kung saan ang isang opisyal ay lihim siyang binigyan ng bawal na gamot. Pagkatapos ay dinala siya sa isang masikip na selda, kung saan ang iba pang mga bilanggo ay sumisigaw at nagkakagulo. Pagkatapos ay dumating ang isang opisyal upang sabihin sa mga bilanggo ang mga patakaran sa bilangguan. Sinabi din niya sa kanila na mahigpit na ipinagbabawal ang tattoo, pagsusugal at paninigarilyo at ang mga hindi susunod ay bibigyan ng mahirap na parusa. Nang maglaon, naglalakad si Billy patungo sa karamihan upang lagyan ng tubig ang kanyang bote nang itulak siya ng isang kapwa bilanggo. Galit na naghanda si Billy sa kanyang pagganti, ngunit sa sandaling iyon ay maraming opisyal ang namagitan at inihatid siya sa isang solitary confinement. Kinabukasan ay inilipat si Billy sa ibang selda kung saan makikita ang ilang bilanggo na may mga tattoo sa kanilang buong katawan. Di nagtagal, ang pinuno ng mga bilanggo na pinangalanan na Keng ay tinawag si Billy at nagsimulang magsalita sa salitang Thai, na halos hindi maintindihan ng bida. Kasunod ng maikling pag-uusap ay inutusan ni Keng si Billy na mag-push up, habang tinutuya siya ng ibang mga bilanggo. Ito ay maliwanag na ikinagalit ni Billy, ngunit wala siyang kakayahan na lumaban dahil siya ay nag-iisa lang. Nang maglaon, nag-alok ng sigarilyo ang isang bilanggo kay Billy nang hindi nalalaman ng mga bantay. Nang gabi ring yun kung kailan natutulog na ang karamihan sa mga bilanggo, naglakad si Billy patungo sa banyo. Nang makarating siya sa banyo, si Keng at ang kanyang mga kasamahan ay tinambangan siya mula sa likuran at tinutukan siya ng kutsilyo, pagkatapos ay pinilit nila siyang panuorin ang kanilang pag-atake sa isang inosenteng bilanggo. Ang nakakagambalang insidente ay hindi makalimutan ni Billy, dahilan para hindi siya makatulog sa gabing yun. Kinaumagahan, nalungkot si Billy nang malaman niya na ang inosenteng bilanggo ay ginawa ang hindi tama. Natataranta na pumunta siya sa klinik at humingi ng gamot sa pananakit ng katawan, ngunit tumanggi ang opisyal na bigyan siya ng anuman. Nangatwiran si Billy na nakita niya ang iba pang mga bilanggo na nakakakuha ng mga libreng gamot, ngunit sumagot ang opisyal na ang mga gamot ay hindi libre na makakakuha siya nito kung may pera o sigarilyo siya bilang kabayaran. Dahil dito ay naubusan siya ng pasensya na nag-udyok sa kanya na makipag-away sa mga opisyal, kung saan kinagat niya ang isa sa mga ito sa leeg. Sa kasamaang palad, dumating ang ibang mga opisyal at ginulpi siya ng matindi. Pagkatapos ay itinapon si Billy sa isang selda kasama ang isang transgender na preso na nagngangalang Fame, na nag-asikaso sa kanyang mga pinsala. Sa susunod na eksena, nakakadena ang binti ni Billy para hindi na siya makagawa pa ng anumang karagdagang pisikal na laban. Pagkatapos, sa isang paliguan kasama ang iba pang mga bilanggo, sinamantala ng gang ni Keng ang sitwasyon at nagsindi ng sigarilyo habang nagtatago sa isang sulok. Nag-alok din sila kay Billy ng isang stick na lihim nilang itinago, na inubos din niya ng palihim. Makalipas ang ilang sandali, nagpahayag ng pasasalamat si Billy kay Fame sa pagtulong sa kanya noong nakaraang gabi. Nang humingi siya ng ilang sigarilyo, tinanong niya siya kung ang kanyang pamilya ay nagdeposito ng pera sa kanyang bangko, kung saan siya ay tumugon na wala siyang pamilya. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang sigarilyo mula sa kanya, at nangako na babayaran kapag nakatanggap siya ng pera sa kanyang bangko sa susunod na linggo.
Kinagabihan, si Keng at ang iba pang mga bilanggo ay nakitang nagsusugal para sa sigarilyo. Nakipagpalit din si Billy ng pakete ng sigarilyo para sa bawal na gamot sa sobrang adik na niya rito. Pagdating ng hating gabi, ginising ng mga opisyal ang lahat at ipinaalam sa kanila na 3 bilanggo ang pinatay. Ang mga bilanggo ay dinala sa labas para sa inspection, at sa kasamaang palad, ang isang asong pulis ay naamoy ang gamot sa damit ni Billy, at nang suriin siya ng opisyal ay nakakita ito ng gamot. Nagulat si Billy ngunit sinubukan niyang kumbinsihin ang opisyal na hindi sa kanya ang mga damit. Isinuot niya ang mga ito para lang ipakita na hindi niya ito kasukat, na kahit papaano ay nakumbinsi ang opisyal. Dahil dito ay naparusahan ng isa pang preso, nagalit si Keng at ang kanyang grupo na nahuli ang kanilang kasama. Sa susunod na araw ay natagpuan ni Billy ang kanyang sarili sa isang desperado na sitwasyon dahil siya ay nasasabik na naman para sa isang gamot. Lumapit siya sa isang opisyal na umaasang makakakuha ng ilang gamot. Pumayag ang opisyal na tulungan siya at dinala siya sa isang selda na walang tao kung saan binigay niya kay Billy ang isang stick ng sigarilyo na nilagyan ng gamot. Nakapagtataka dahil nagbabantay pa ito habang gumagamit ng gamot si Billy para matiyak na walang makakahuli sa kanya. Nang maglaon habang nasa banyo, habang gumagamit na naman ng gamot si Billy, bigla siyang nahuli ng 2 kapwa bilanggo. Humihingi sila ng ilan sa mga gamot, at nagbanta na sasaktan siya kung hindi niya sila bibigyan. Mabilis na lumala ang sitwasyon, at akmang aatake na sila sa kanya ngunit sa kabutihang palad ay dumating ang isa pang preso at pinawi ang tensyon. Kinabukasan, si Billy ay bumalik sa kanyang selda at desperado na hinahanap ang parehong opisyal upang makakuha ng ilang gamot. Maya-maya ay dumating ang opisyal, ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi siyang bigyan si Billy ng anumang gamot dahil hindi siya nagbabayad. Dahil sa desperasyon, pumayag si Billy na gawin ang anumang hilingin ng opisyal, at inutusan siya ng huli na salakayin ng 2 chef dahil kalaban sila sa kanyang negosyo. Doon ay sumang-ayon si Billy nang walang pag-aalinlangan. Nanigarilyo muna siya bago tumungo sa kusina, kung saan binugbog niya ang 2 chef at muntik na silang mapatay. Pagkatapos ng marahas na insidente ay sinabihan ng parehong opisyal si Billy na huwag papatay ng sinuman at nag-alok sa kanya ng gamot bilang gantimpala. Gayunpaman, si Billy na napagtanto ang kalubhaan ng kanyang mga aksyon ay tinanggihan ang mga ito. Dahil sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa ay pumunta siya sa banyo at nagsimulang umiyak. Kinagabihan, si Billy ay naging emosyonal at nagpa siya na gawin ng hindi maiisip, ngunit sa kabutihang palad ay napansin ng isang preso ang kanyang sugat at agad itong binalot ng tela upang matigil ang pagdurugo. Pagkatapos ay tumawag siya ng tulong kaya naiigtas ang buhay ni Billy. Nang maglaon, makikita natin si Billy sa loob ng kanyang selda na nagsasanay sa kanyang mga galaw sa boxing, na umaasang maililipat ang kanyang enerhiya at emosyon sa isang positibong paraan. Kalaunan, ang kanyang mga kadena sa binti ay tinanggal na nagpapahintulot sa kanya na makagalaw ng mas malaya, kaya siya ay nagtungo sa isang boxing ring kung saan nagsasanay ang ibang mga bilanggo. Sa kabila ng kanyang pagnanais na sumali ay tinanggihan siya ng instruktor, marahil dahil sa kanyang marahas na aksyon noong nakaraan. Pagkatapos ay pinuntahan ni Billy si Fame para humingi ng paumanhin sa hindi pagbabayad sa kanya. Muli siyang humiling ng panibagong pakete ng sigarilyo para ibigay sa instruktor at makasali sa boxing team. Tinitiyak din niya sa kanya na papatunayan niya ang kanyang sarili at tiyak na mababayaran niya siya. Bagaman nag-aalangan, inabot sa kanya ni Fame ang mga sigarilyo na nagpapahintulot sa kanya na makasali sa boxing team. Pagkatapos sumali sa koponan, inutusan siya ng instruktor na umakyat sa ring at labanan ng isa sa mga bilanggo. Matagal nang hindi lumalaban si Billy kaya dahil dito ay madali siyang natalo ng kanyang kalaban, nadismaya siya sa sarili at lalo pang nasaktan nang tinutuya siya ng ibang mga preso. Sa makatuwid, mula sa susunod na araw, sinimulan niya ang kanyang buong araw sa pagsasanay upang maibalik ang kanyang mga kasanayan sa boxing. Isang gabi, pinagmamasdan ni Billy ang mga preso na naglalaro ng sugal gamit ang sigarilyo. Nagpasya siyang lumahok at tumaya ng 2 pakete ng sigarilyo, nakakagulat dahil nanalo siya. Kinabukasan, binisita ni Billy si Fame sa kanyang tindahan at ibinalik ang mga sigarilyong hiniram niya noong nakaraan. Nagsimulang mag-usap ang dalawa at ibinunyag ni Billy na mayroon siyang ama at mga kapatid. Dahil nagtataka, tinanong niya ang babae kung bakit siya nakakulong, kung saan inamin nito na pinatay niya ang kanyang ama dahil pisikal siyang inaabuso nito. Habang patuloy silang nag-uusap, ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa isang pag-iibigan. Isang araw ay nakatakdang kalabanin ni Billy ang isa pang preso na mas malakas sa kanya. Nagsimula ang laban at agad na naging dehado si Billy.
Ngunit sa ika-4 na round ay nakalamang si Billy at pinatumba ang kanyang kalaban gamit ang kanyang nakakabilib na kasanayan sa boxing, dahilan para makakuha siya ng tagumpay sa unang pagkakataon sa loob ng bilangguan. Nang maglaon, ang warden ng bilangguan na si Preacha ay nasaksihan ang pakikipaglaban ni Billy at mukhang humanga sa kanyang kakayahan kaya ipinatawag siya sa kanyang silid. Pagkatapos ay ibinahagi ni Preacha ang kanyang desisyon na ipadala si Billy sa isa pang selda na binubuo ng boxing team na nagbibigay sa kanya ng mga pribilehiyo. Higit pa rito, sinabi ni Preacha na siya ang unang dayuhan na sumabak sa pambansang kwalipikasyon ng paligsahan. Nang marinig ito ay naging masaya si Billy at nagpahayag din ng pasasalamat sa prestihiyosong pagkakataon. Bago maghiwalay ang dalawa, ipinaalam sa kanya ni Preacha na mayroon lamang siyang 2 buwan para sa kanyang pagsasanay. Kasunod nito ay inilipat si Billy sa isa pang selda kung saan siya ay nakatanggap ng magandang pakikitungo mula sa kanyang mga kasamang preso. Sinimulan din niya ang mahigpit na pagsasanay bilang paghahanda sa paparating na paligsahan. Isang araw habang kumakain, ibinahagi ng kanyang mga kasamang bilanggo ang kanilang mga kwento tungkol sa kung paano sila napunta sa bilangguan. Ibinunyag ng isa sa kanila na siya ay nakulong ng 5 taon, at dahil sa depresyon na dulot nito ay nasaksak niya ang 3 opisyal sa bilangguan na nagdulot sa kanya ng karagdagang 13 taon. Sinabi pa niya na sumali siya sa boxing team dahil paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng pagkakataong lumaban sa labas kung saan makikita niya ang kanyang pamilya sa loob ng ilang minuto. Nang maglaon ay pumayag din si Billy na magpalagay ng tattoo sa kanyang likod. Sa pagdaan ng mga araw ay napakahusay ng pagsasanay ni Billy, nagsisimula na rin niyang mabawi ang kanyang kumpiyansa, ngunit isang araw ay nahuli niya si Fame kasama ang isa pang bilanggo. Ikinadurog ito ng kanyang puso at dahil dito ay nagbalik siya sa paggamit ng bawal na gamot. Inilabas din niya ang kanyang galit sa kanyang kasama sa boxing sa loob ng ring. Dahil dito ay inilagay siya ng mga opisyal sa isang bakanteng selda na mas malaki kaysa sa mga nauna. Si Billy ay gumugol ng buong araw sa pag-eehersisyo at pag-eensayo ng kanyang mga galaw sa boxing, at pagkatapos ng ilang araw ay ibinalik sa selda ng boxing team. Sa sandaling umalis ang opisyal, ang kanyang galit na kasama sa boxing ay lumapit sa kanya. Gayunpaman, mahinahon ang reaksyon ni Billy at humingi ng tawad sa ginawa niya noong nakaraan. Dahil isinasaalang-alang ang kanyang paghingi ng tawad, pinayagan na siya ng boxing team na bumalik sa ring at tinulungan din siya sa kanyang pagsasanay. Sa kalaunan, si Billy ay nakabuo ng matibay na ugnayan sa kanyang mga kapwa bilanggo. Isang gabi, pumasok ang mga transgender sa kanilang selda at kinantahan sila ng isang love song. Sa buong pagtatanghal nila ay nanatiling nakatutok ang mata ni Fame kay Billy, na nagpapahiwatig na mayroon pa rin itong nararamdaman para sa kanya. Isang araw pagkatapos ng pagsasanay, naliligo si Billy nang lapitan siya ni Keng at ng kanyang grupo at humingi ng pera para sa pagtikom ng kanilang mga bibig tungkol sa kanyang pagiging adik sa gamot. Humingi si Billy ng ilang araw, tinitiyak sa kanila na mananalo siya sa laban at babayaran sila gayunpaman, tinakpan ng gang ang kanyang mukha at binugbog siya. Bago umalis ay nagbanta si Keng na tuturukan siya ng AIDS kapag natalo siya sa laban. Sa kasamaang palad, si Billy ay nagkaroon ng hernia. At habang tinatanggap niya ang gamot ay ipinaalam sa kanya ng doktor na ang pagkakaroon niya ng hernia ay dahil sa labis na paggamit ng gamot, at ang karagdagang trauma ay maaaring magresulta sa kamatayan mula sa pagdurugo sa loob ng katawan. Sa kabila nito ay nagpasya si Billy na lumaban, kaya dinala siya sa isa pang bilangguan kung saan gaganapin ang paligsahan. Sa araw ng kompetisyon, nag-ensayo si Billy kasama ang kanyang instruktor sa huling pagkakataon bago tumungo sa ring. Sa pagsisimula ng laban, ang parehong mga boksingero ay nakibahagi sa isang labanan, na nagpapakita ng mga pambihirang kasanayan. Sa isang punto, ang sipa ng kalaban ay tumama ng malakas sa tiyan ni Billy, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Gumawa din ng maling pagkilos ang kalaban sa pamamagitan ng pagsipa kay Billy habang siya ay nasa sahig ng ring. Ano pa man ang kanyang nararamdaman ay tiniis ng ating bida ang sakit at itinuloy ang pakikipaglaban. Sa kalaunan, nagawa niyang patumbahin ang kanyang kalaban gamit ang kanyang siko, na nag-udyok sa kanya na manalo sa laban. Gayunpaman, ang kanyang selebrasyon ay naputol nang siya ay bumagsak sa ring pagkatapos sumuka ng dugo. Nang maglaon ay nagising si Billy sa ospital at sinubukan na tumakas, ngunit pagkatapos lumayo ng kaunti ay napagtanto niyang dapat niyang muling isaalang-alang ang kanyang mga aksyon at bumalik sa ospital. Pagkatapos ay inilipat si Billy sa isa pang bilangguan, kung saan nakita niya ang kanyang ama na buong pagmamalaki na ngumiti sa kanya.
Pagkatapos ng 3 taon ay inilipat si Billy sa isang kulungan sa United Kingdom at nabigyan ng amnestiya ng hari ng Thailand. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!